Ipakilala ko sa inyo si Master Dondoy Mansaloon, isa sa mga idolo dito sa 8th Infantry Battalion, isa sa mga inaasahan dito sa 8th Infantry Battalion. Matagal na siya naninilbihan. And ngayon ay detachment commander siya sa Manalog Patrol Base. And karangalan ko na i-present siya, pero sa unang episode niya, ikukwento muna niya ang pagkabata niya bilang isang batang lumad. Yes sir, ako pala si Sergeant Mansaloon, Dondoy 831472 dito sa 8IB Infantry Philippine Army. Salaysay ko lang yung karanasan ko noon nung bata pa ako, na mahirap talaga ang aking pinagdaanan kasi yano lang kaming mag-uuma doon sa bundok sa aming lugar, Buko Banlag, Valencia, Bukidnon. So doon ang aking karanasan diyan ay kahit na mahirap doon, pero mapipilitan kami talagang doon kami nanirahan dahil doon ang aming pamumuhay at maraming enkwentro doon sa mga military. Pero mapilitan kami talagang hindi mag-alis doon kasi diyan ang mga pamumuhay namin, tulad ng mga kape, nagtanim kami ng kape sir, yung mga mais at iba pa, mga gulay. Kasi wala naman kaming lupa kung saan kami magpunta. Di kahit na mahirap doon lang talaga kami. Pinaanuhan lang namin yung mga military doon na mag-operasyon. Kung minsan NPA. Pero ang ginawa namin doon, sir, may programa ng 8IB para sa non-formal education. Kailangan namin. Sir. Kasi ano mga Master, Valencia naman syudad na pero malayo kayo, di ba? Si sitio pa lang, sir. Sitio. Ikwento mo nga yung gaano kalayo siya. Kasi medyo naka-operate ako dyan sa inyo noon. Sitio Palan? Sitio, Pantaron pa sir. Pantaron, Banlag, Valencia City. Ikwento mo nga muna ano ba yung Pantaron Range, ano yung bundok dyan sa inyo. Kasi ang Pantaron Range, yan yung pinaka-cordillera yan yung pinaka-Sierra Madre dito sa Mindanao. Yan yung Pantaron Range. Nasa kanan niya yung Agusan del Sur. Nandito sa kaliwa niya, yan yung Bukidnon. Pero yung Pantaron Range, yan yung nanggagaling yung tubig ng papuntang Ligwasan Mars and iba pang mga ilog. Pero diyan ang mga manobo. So ikwento mo muna, Master, ano ba yung manobo? Ano ba yung pangkabuhayan nyo? Yung counting tradition nyo? Ang buhay manobo, sir, kahit na mahirap, at least nga mabuhay. Kasi yung sir, nandun na talaga sa bundok yung mga namin, mga ninuno namin. Ninuno nyo? Kasi parang kung nandun sila sa sir, sa maraming tao, parang mahiya sila eh. Ganun ba? Yung manobo, kung maraming tao, di ba, yung mga Bisaya, ang tawag nila sa mga, siyempre sa baba. Yes, sir. Mahiya sila. Mahiya sila, sir. Dahil, siguro sa walang alam, sir, hindi na edukar. Tapos, isa pa, sir, yung pamumuhay, yung parang sigarilyo nila, sir, doon kunin sa kagubatan, sir. Yung katulad ng mama. Katulad yung bunga. Buah. Bunga, buah. Yung yun, sir. Tapos yung magkuha ng mga baboy na damo doon sa bundok. Yun ang mga kadalasan na
na pangulam ng mga manubo, sir. At hindi kayo palaging may rice, may kanin, hindi palagi. Oo, sir. Yun lang mga mga saging lang, sir, kamuti, bilanghoy. Yun ang kadalasan namin na sir. Paano nakakapag-aral yung mga bata dahil nga medyo mahiyain, bababa pa ng sa bayan? Yung iba talaga, sir, hindi na talaga nakapag-aral. Hindi na katulad ngayon, sir, na ako noon may kaibigan man yung ama ko, sir, doon sa Dumasilag na Bisaya. Tapos may time, sir, na nagbisita yung kaibigan sa papa ko doon sa amin. Tapos sinaingan ko sila, sir, kasi wala doon ang aking ama at ina. Naghanap sila ng pagkain. Nakasabi yung sir, yung kaibigan ng ama ko, sir, na parang mabait ito na bata. Kunin ko paaral natin to. Yun, sir, doon ako nag-aral, sir, sa kanya. Dinala ako noon na time, sir. Anong taon ka, Master, nung una ka makakita ng armado sa inyo? Ang palagi lang doon sa amin, sir, pero kung minsan kami, kasi ako gina-recruit ako ng NPA, sir. Noon? Ilang taon ka noon? Mga 18 years, sir. So medyo ka na, may edad ka na? Oo, may edad na ako, at saka mayroon na rin akong balak mag-asawa, sir. Tapos sa akin, na naisip, magtrabaho lang talaga ako. Sabi ko ng NPA na mag-recruit sa amin, hindi ako pwede dyan. Kasi kung magsali ako sa inyo, may may kalaban na ako. Ngayon, kayo muna ang dyan. Total kung kung kayo na ang mananaig, siguro, doon na rin ako. Sabi ng sir, nag-recruit sa akin, hindi yan pwede. Sa ngayon, madilim pa kami. Wala ka dyan. Pag ibig sabihin kung may liwanag na nandun ka, hindi yan pwede. Kailangan magsabay-sabay tayo ng kadiliman. Sabi ko, wag mo na, sir. Hindi ako masasali dyan. Doon, sir, na time, hindi na ako pinuntahan ng mga sir, ng mga armado. Sige ba, sir? So ngayon, ikwento mo nga bakit pabalik-balik yung armado sa inyo. Ikwento mo nga, bakit kayo yung binabalik-balikan ng armado? Oo, sir, kasi gusto nilang mag-recruit sa amin. Pero hindi man talaga ako magsali dahil may pangarap ako sa buhay kahit na hindi ako nakapag-aral. Pero gusto ko nga kung magkaroon ako ng asawa, ipaaral ko yung mga anak ko. Yun ang dahilan kung bakit ayaw ko magsali ng mga ganyan na mga na may kalaban. So, time na hindi na ako pinuntahan ng ng mga armado kasi pabalik-balik na sila sa amin na pamilya. Hindi talaga kami sasali doon sa kanila. So, may program ng 8IB na magpaaral sila ng mga tao na hindi makasulat para sa non-formal education ni Sir Clarito noon, ng CEO namin sa 8IB. Si Sir Ardo pala, CEO sa 8IB. So doon, nag-aral din kami. Gaano nyo in-appreciate yung mga ganong programa noon, Master? Kasi nandito ko ng mga panahon na yan, 1999 to 2000 yan. Oo, sir. Gaano nyo inahalagaan gaano kayo nagpasalamat na may ganon na non-formal education sa inyo? Nagpasalamat kami, sir, kasi makaaral ka, alam mo yung paano ka magbutar. Kasi yung kadalasan sa amin, wala talaga, sir. Tapos,
isa pa sir, gusto ko makakuha ng diploma kasi kung kung doon kami sa bundok, maabutan kami ng mga military doon, parang sabi nila NPA na rin kami. Kasi doon man yung pamumuhay namin. Pero mas mabuti man yung may pakita namin na hindi kami NPA sir. May diploma kami, nag-aral pa nga kami ng ALPS. No, Alps, alternative Oh, ngayon learning sir, patrol. after nag-closing kami ng after yan yung closing kami sir, mga 3 days, tinalian na kami ng NPA, kaming magkakapatid. Grabe. Dahil master, so ilang kayo magkakapatid? 3 kami sir, pang-apat yung ama ko o papa ko, hinati kami ng NPA, tinalian kami, tag-kinsi-kinsi sila sa amin bawat isa. Bakit kayo tinalian? Dahil parang nagsilo sila sir na sinabi nilang intelligence kami ng ng military. Yun ang pinakamahirap na maipit na gano'n, ano? Sabi ko, pero hindi pa sila tinalian kami, sabi nila, sabi mo na sa akin yung kasalanan mo. Sabi ko, sir, paano ko sabihin ang kasalanan kung hindi ko naman alam? Sabi ng NPA, kung gano'n, parang ayaw mo talagang magsabi kung anong kasalanan mo. Sabi ko, hindi ko talaga alam kung anong kasalanan ko. Pero kung gusto niyong patayin ng taong walang kasalanan, sabi ko, sir, sige, kapatayin niyo na ako. Pero wag niyo akong yung kutsilyo lang ipatay sa akin, yung barilin lang ako para hindi ako magtiis ng masakit. Kasi wala naman akong kasalanan. Sabi ng NPA, sir, hindi mo ba alam yung nag-closing pa nga kayo doon sa mga military? Sabi ko, sir, pagkarinig nilang nag-share ako sa kanila, pinatiran ng aking dito sir, aking balikat. Sabi niya, huwag kang mag-share sa amin kasi sundalo kami ng mga mahirap. Tawagin mo lang ako ng kasama. Sabi ko, okay, kung may kayo, may rights kayo magpatay ng tao ng walang kasalanan, okay. Dalhin niyo na ako kahit saan. Pero wag niyo ako patiisin kasi wala man akong kasalanan. Kung yun lang ang dahilan na yung pag-eskwela ko ng ALPS, pag-aral ko doon, sabi ko, ang gusto ko lang na makakuha ako ng diploma ng mga nang galing ng army. Kasi pag abot dito ang army, parang nagpakamalan din kaming mga NPA. Kasi dito kami sa bundok. Kasi palagi naman kayong nag-iinkwentro dyan sa tabi-tabi. Yun pala talaga yung mahirap sa inyo na nasa taas, no? Yes, sir. Tapos kami dito, siguro, kasi nandito kayo, dito rin kayo magdadaan. Siyempre, mga army, magpunta din sila dito. Kasi hanapin kayo kung saan kayo. Sabi ko. Ngayon lang tayo nagkita kasi NPA ka, ako, civilian ako. Pag abot ng NPA dito o sundalo dito, sabihin kami NPA. Pag abot ninyo dito ngayon, anong nangyari sa amin? Tinalian na kami. Ninyo. So saan naman ang hustisya? Saan kami tutungo? Na itong pamumuhay namin, dito rin kami na mabuhay sa aming lupa kahit na may mga malayo na sa dito rin kami mabuhay. Sabi ko. Yun sir, ang aking kapatid sir, hindi man marunong magbisaya sir kasi lang talaga siya, linubad lang talaga yung salita niya. Binaril sir ng 5 beses sir dito. Nagganon pa nga sir. Dito binaril dito at sa dito.
Tapos 3 dito sa patay yung kapatid ko. Dahil lang doon. Oh, dahil lang doon, sir. Sabi ng NPA, sir, anong isip mo kung pinatay na namin yung kapatid mo? Eh, sabi ko, kung pinatay ninyo dahil sa karapat-dapat ng patayin, okay, walang problema yan sa akin. Kasi, siguro, magpatay kayo kasi malaki ang kasalanan. Dapat nang patayin niyo ang mga tao kasi kayo ang nakakaalam sa inyong gagawin, sabi ko. Kami kami mga civilian dito. December 24 to yung nangyayari, sir, sa 99. Nandito ako nung panahon na yun. Kilala ko ganun si ba? Sir Ardo, Sir Clarito. No. Pero yung ganon, Master, anong reaksyon ng magulang mo? Ang magulang ko, sir, tinalian din yung magulang ko. Hinati nga kami, sir. Ako dito, sa aking kapatid dito, aking magulang dito. Basta 4 kami tinalian. Kayong pamilya lang? Kami lang ang pamilya, sir. Dahil mag-recruit yung mga NPA sa amin, hindi talaga kami sasali, sir. Hindi pala namin alam, sir, yung mga namin doon, mga kapitbahay, o mga silingan, kapitbahay, mga pala, sir, yung iba, nagsali na ng NPA. and kadalasan, yung pagsali ng mga kapitbahay nyo, katribo nyo, talagang pilit na pilit din talaga na... Halo-halo naman doon, sir, kasi may mga Bisaya na. Pero kadalasan yun, sir, yung mga Bisaya yung nagsali. Yung mga katulad ko, sir, lang yung utos-utusan lang ng magbili ng mga tambal, mga pagkain doon. Kasi malaman ko, sir, nung ma-checkpoint na sila ng mga army doon sa baba. Yung mga kapitbahay mo. Yes, sir. So anong sumunod nun? Napatay yung kapatid mo? Anong sumunod na kabanata? Dahil doon talagang pamumuhay namin, sir, parang wala lang. Parang pinabayaan ko na lang, sir. Ngayon, pagka 2000 na, sir, sa February 12, doon na naman, pinatay sana yung ama ko. Tinalian na naman yung ama ko kasi magbinta siya ng kape doon sa Valencia. Magbenta ng kape, sir. Tapos, pag-abot nila doon sa unahan, tinalian naman yung kapatid ko at saka yung ama ko. Sabi ng NPA, sir, mag-umpisa ka na. Mananalangin ka na ng lahat na Panginoon mo kasi ngayon patayin ka na namin. Yun, sir, binaril lang NPA dito sa ulo. Sino, ikaw? Hindi, yung papa ko. Sabi ng isang NPA, patay na yan. Kasi wala na, hindi na gano'n na lang ako, ang papa ko. Kasi tinalian man. Sabi ng isa, kasi pag hindi pa yung marami ng tao tayong pinatay, kung hindi ganon, sir, hindi pa yan napatay. Naman dito sa kabila. Yun, sir, kinuhaan ng tali, tapos nagpunta yung mga NPA doon sa kapatid ko na nakatali din, doon nila ginalagay sa puno ng akasya. Doon nagtakbo ang aking ama. Hanggang ngayon buhay ang aking ama. Hindi tinamaan ng sir, bala dito sa ulo. Grabe. Hanggang sa lang, sir, sa buto lang dito sa ulo. Parang daplis? O... Hindi daplis, sir. O may... Nakuha ng mga doktor yung mga balinis dito, sir. Parang Napitpit lang. Pitpit lang ko So may anting-anting ang papa mo. Siguro, hindi naman, sir. Siguro yung Panginoon natin, sir, kasi tinanong ko yung ama ko, bakit hindi ka natamaan? Sabi niya,
nanalangin ako ng Panginoon. Lord, wag mo akong ibigay na patayin ako ng isang taong katulad ko kung ayaw mo akong mamatay. Hindi mo gusto pa akong mamatay. Yun lang, sir. Hindi siya natamaan ng bala. Ang bigat nitong kwento mo, Master, dahil isa ka sa libo-libo rin na biktima ng NPA noong mga panahon. Mula noon pa. Pero ito kasi medyo masyadong brutal. At brutal naman talaga sila, di ba? Oh, sir. Yung ama ko, sir, nagtakbo. Tapos may pin down man yung NPA doon sa taas, yung wardiyan nila, sir, nagtawag ng radyo. Bakit yung pinatay niyo nagtakbo? So hinabol nila, sir. Pagdating doon sa may sapa, sir, sa ilog, hindi na nila nakita kung saan pupunta yung ama ko. Yun pala, nandun na sa detachment, sir. Ang nasa noon sa detachment ng Santo Domingo, sir, yun si Sergeant Ligaspi. Yun, tinulungan ang ama ko, sir. Pinatid doon sa hospital, Valencia. Tapos yung hospital, hindi nagtanggap doon sa aking ama, dinala doon sa Cagayan. Kasi parang malabo na ito mabuhay kasi ulo ang tama. Doon pala sa Cagayan, inoperahan yung ama ko. Dito lang pala yung mga bala sa buto niya. Doon, sir, naisip ko na magpunta ako doon sa Itaybi. Yun na. Talagang wala na yan. Talagang yun na yung desisyon na talaga na... Iniwanan ko na yung pamilya ko, sir, na asawa ko, dahil nakaasawa na ako doon. Iniwanan ko na. Sabi ko, kayo nang bahala dyan kasi hindi man siguro kayo dalawin ng mga NPA kasi babae man kayo. Ako magpunta na para ganti pa ako. Doon, sir, nagtanong ako doon dito sa Army, sir. Tinanong ko si Sir Espuelas kung ano itong NPA o ano itong military. Parang ano lang, sir, parang nalilito ako, sir. Kasi yung NPA doon sa amin, sir, kung minsan mag-basketball pa nga doon sa amin. Pagkahapon, sabi nila, bukas sa alas 5 may military pumunta dito. So, madaling araw pa lang, sir, wala ng NPA. Sa alas 5 ng umaga, sir, may trupa na ng military. Yun ang malilito ako. Parang sabi ko, mga laro-laro lang to. Ginawa ng NPA at saka Army. Parang yung NPA, military din, pero linagay lang doon dito sa bukid, parang kung wari nga may kalaban din. Yun ang akala ko noon. Yun ang nagtanong ako kay Sir Espuelas, Sir, ano itong NPA? Ano itong military? Kalaban namin yung NPA. Oo, sir. Kung kalaban ninyo, sir, magganti ako sa kanila, pero under control na ako sa inyo. Doon na nagsimula ang buhay mo. Shout out muna kay Lieutenant Adolfo Espuelas. Ngayon ay siya yung Espoy. Siya yung CO. General na siya ngayon. CO ng 2nd Brigade sa Bangkasi. So doon nagsimula yung pagboluntaryo ni Master na tumulong na sa military. Tumulong na ako sa military, sir. Tapos doon, pinag-guide ako ng sir, lahat ng trupa ng 8IB, kung saan yung mamonitor ko din na mga NPA, samahan ko sila, sir. Pero dahil talaga, sir, sa maraming mga kungwaring mata ng NPA, marami silang tainga na linagay doon sa batalyon pa lang siguro, malaman na nila kung saan pupunta yung mga sasakyan. So,
mapuntahan namin yung ano sir, mga kampo ng NPA, wala na. Alis na sila. So naging guide ka muna ng Oo, mga guide tropa. ako noon sir. Doon ako sir, nakapasya ako sir na, sir, sabihan ko si Sir Espuelas na sir, pwede ba sigurong kami na lang maglakad? Kami ang maglakad kasi parang mamonitor naman talaga ng NPA kung trupa ang, dahil marami. Sabi niya nga, o sige, maghanap muna ako ng paraan. O ngayon, ipatawag kita bukas. Kinabukasan sir, pinatawag ako ni Sir Espuelas na sabi niya, ang pangalan ninyo ngayon ay SOG, Special Operation Group ng 8IB. Ito na ang simula. Dito na sir nagsimula. So, Okay. Yun ang first episode ni Master Mansaloon. Mula sa pagkabata niya sa Valencia, tinalian yung pamilya niya, binaril yung tatay niya, nag-survive, pumunta sa 8IB at nagsimula na yung karir niya bilang Special Operations Group.